Ang nakaraan. Nailigtas ko ang isang senior high sa kamay ng kalahating tao at kalahating kabayo o mas kilala sa tawag na tikbalang sa tulong ng agimat ng kidlat. Pero lingid sa aking kaalaman, hindi pa rito natatapos ang lahat. Nathan, Animation. Anong ginagawa ko rito sa gubat? Naaalala ko, nakatakas na ako dito ah. Yung nakakatakot na halimaw yun ah. Kailangan ko makatakas rito. Pero, nasan yung agimat? Bahala na. Takbo! Sinubukan kong makalayo. Ngunit, nakita agad ako ng tikbalang. At mabilis niya akong naabutan. Bitawan mo ko! Nahuli na rin kita. Pakailan merong mortal. Hindi ko alam yung mortal. Pero, hindi ako pakilamero. Diyan ka nagkamali. Anong gagawin mo? Hindi! Pagkatapos kong humampas sa puno, ay hindi ko na maramdaman ang aking katawan. At hindi ko na malayan, tinamaan na pala ako ng napakalakas na sipa. Hindi! At bigla ako nagising ng pawis na pawis at takot na takot. Gabi-gabi na akong nakakaranas ng bangungot. Dahil dito, hindi na rin ako nakakapasok ng school. Nagsimula ito nang niligtas ko ng isang tao sa tikbalang. Dinala ko siya sa malapit na ospital. Ngunit, ilang araw na siyang walang malay. At hindi ko na rin alam ang gagawin. Balitang-balita sa Radyong Sira, isang babae ang 3 araw nang nawawala. Huling nakita ay nag-jogging lang sa kabundukan. May kinalaman kaya ito sa naunang insidente na involve ang 3 kalalakihan? Abangan ang update. Hanggang isang araw, bigla na lang lumiwanag ang agimat. Nathan. Pero, sa pagkakataong ito, meron akong boses na narinig mula rito. Naiibang na ba ako? Walang sasalita talaga tong agimat. Di ka nahihibang, Nathan. Nagsasalita talaga ako. At gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang espiritu ng taong niligtas mo ay wala sa kanyang katawan. Kaya kailanman ay hindi ito magigising. Ala, paano nangyari yun? Nung naabutan ko siya, normal pa naman. Nawalan lang ng malay. Totoo ang iyong sinabi. Ngunit nang lumabas kayo sa teritoryo ng tikbalang, ay naiwan ito. Anong gagawin ko? Ang espiritu nito ay matatagpuan sa daigdig ng tikbalang. Ngunit lubha itong mapanganib. Kaya wag mo nang subukang kunin ito. Ba't pa sinabi sa akin? Wala rin pala ako magagawa. Pinapaalam ko yun sa'yo para matanggal ang gumugulo sa iyong isipan. Parang mas lalo pang gumulo ang aking isipan. Matapos akong kausapin ng agimat, pinanghinaan ako ng loob dahil nalaman ko nga ang dahilan pero wala naman akong magawa. Kaya minabuti kong mag-research na lang ng mga bagay-bagay tungkol sa tikbalang. Tulad ng mga kakayahan, kalakasan,
at higit sa lahat, kahinaan. Kinabukasan ay pumasok na ako sa school. Kakalampas ko pa lang ng gate nang biglang nanginig ang buo kong katawan. At nang ako ay lumingon, saan galing tong punong to? Grabe ang kaba ko nang makita ko ang punong iyon. Isa lang ang sabi ko sa mga oras na yon. Hindi ito maganda. Makalipas ang ilang araw, tinayo na ng mga staff ng school ang puno. Balak yata nilang gamitin para sa Christmas tree. Subscribe na mga insan. Wala pa namang masamang nangyayari simula nang naitayo yun. Ngunit kada lumilipas ang araw, unti-unting nauubos ang dahon nito. At nang dumating ang araw, nang tuluyan ang nalagas ang dahon nito, ay nangyari na ang aking kinakatakutan. Biglang umilaw ang agimat upang ako'y protektahan. Ha? Ano nangyayari? Ngunit ang ibang estudyante ay nawalan agad ng malay. At unti-unti, tila'y may mga hugis tao na lumalabas sa kanilang katawan. At dahan-dahan ng mga itong lumabas ng silid-aralan. Nang aking sundan, patungo sila sa malaking puno. At nang aking ito'y lapitan, may napansin akong parang lagusan kung saan pumapasok ang mga hugis tao na ito. Ngunit hindi ako makapasok, at nang silipin ko, nakita ko ang mga espiritu nakahawig ng 3 senior high na nanggaling sa bundok. Nais ko rin sabihin sa'yo na ang hugis tao na sinasabi mo ay espiritu ng tao kung saan sila lumabas. Ha? Seryoso ka? Ganyan ang itsura ng espiritu? Hindi ko maintindihan. Naginip ba ako? Isa ba itong bangungot? Hindi ka nananaginip. Isa itong mahika ng tikbalang. Nang sabihin niyang tikbalang, nang hina ang tuhod ko, hindi ko may galaw ang katawan ko dahil sa takot. Lakasan mo ang iyong loob. Ang kakayahan ng agimat ng kidlat ay dumedepende sa tiwala sa sarili ng nagmamay-ari nito. Tama ka. Hindi ito oras para panghinaan ng loob. Kahit ako'y natatakot at nanginginig, pero dahil sa agimat ng kidlat na pinagkatiwala sa akin, haharapin ko ang tikbalang. Wala kang magagawa, kundi puntahan at kalabanin ako. Kung nais mong mapalaya lahat ng espiritu na kinuha ko. Dahil umabot ka dito, maraming salamat sa iyong tunay na suporta. Paumanhin kung once a month lang tayo mag-upload. Busy din kasi sa work eh. Shoutout nga pala sa inyo. Mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Nathan Animation, at ang ating gaming channel, Nathan Gaming. Peace.